Bansang Russia. Ikatlong taon na itong patuloy sa pakikipaglaban na halos mapulbos ang kanang bahagi ng Ukraine. Maraming pag-atake ang naganap sa loob mismo ng Russia bilang ganti ng mga kalaban nito. Pero noong isang linggo, ang pinaka-nakagigimbal na pangyayari ay nasaksihan ng mga taga-Moscow. Ilang kalalakihan ang pumasok sa concert hall at walang awang na maril. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na ito ang pinakamalubhang mass murder na naganap sa Russia sa loob ng 20 taon at sinabi ni Vladimir Putin na hindi patatawarin kung sino man ang sangkot. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Kanino ka man pumapanig sa dalawang bansa, Russia o Ukraine, hindi nino man maitatanggi ang bilang ng mga nalalagis na tauhan ng militar, pati mga sibilyan, habang nagtatagal ang digmaan. Totoo na mapanganib ang pagiging sundalo, pero hindi lamang ang kanilang buhay ang nakataya, pati kinabukasan ng kanilang pamilya. Hindi rin mapapawalang bahala na libu-libong mamamayan na walang kinalaman sa gera ang napagitnaan. Ang resulta ay sakit ng damdamin at hirap ng buhay para sa mga naiwan. Ganun pa man, ang putukan ay tuloy-tuloy pa rin. Pumasok na sa ikatlong taon ng labanan, halos buwan na ng Abril 2024, sa bawat opensa ng isa ay may kontra-opensa mula sa kabila. Pero hindi ang labanan sa Ukraine ang nagpapaangat muli sa balita galing sa Russia, kung hindi isang madugong massacre. Massacre ng mga walang labang publiko. Bago mag alas 8 ng gabi araw ng Biyernes, ika-22 ng Marso ngayong taong 2024, sa bandang itaas ng Moscow, kapital ng bansang Russia, isang rock concert ang malapit nang magsimula. Ang grupo ng Picnic ay magpe-perform sa concert hall ng Crocus City Hall, isang magarang gusali na may shopping center at may malaking auditorium. Ito ang unang gabi ng kanilang sold-out performance. Napakahaba ng pila sa labas mula pa ng mga alas 3 ng hapon. Inaasahang sobra sa 7,000 fans ang dadalo. Bago mag alas 8, tuloy-tuloy ang pagdagsa ng mga manonood at malapit nang mapuno ang concert hall. Sa gitna ng ingay ng tao, biglang nakarinig sila ng putok ng baril. Hindi lamang isa, kung hindi tunog ng Armalite mula sa bandang kaliwa ng pasukan. Pinakita sa ilang video na hindi naman agad nagtakbuhan ng mga nasa concert. Yung iba, hindi agad umalma at tila ba nakikiramdam kung ano yung putok na kanilang narinig. Hanggang sa nakita ang 4 na kalalakihan na may suot na camouflage. Yung iba ay nakasombrero at may kargang bag sa likod. Naglalakad lang sa gitna mismo ng foyer mga kalalakihan at walang sabi-sabi na namamaril kung sino man ang nasa kanilang harapan. Kasama sa mga nagtatakbuhan ng mga binata, mga dalaga at pati may mga edad na matagal ng fans ng banda mula pa noong taong 1980s. Makikita sa mga lumabas na video ang pagtawid ng mga namamaril sa pinakahintayan ng concert hall habang nagsisigawan ang mga tao. Na-blur yung mga videos na nagpakita ng mga tinamaan ng bala at ang mga nakahandusay sa sahig. Kanya-kanya ng tago yung mga nasa labas at may mga nakatakbo sa kalsada. Ilang minuto lamang ay napasok ng mga nito ang mismong concert hall, kung saan may ilang daang katawang hindi alam kung ano ang gagawin. Marami ang tumawag ng 102 emergency. Pero, isang oras bago dumating ang mga pulis. A US-Russia strategic dialogue is more urgent following President Putin's public address on March the 1st. Walang nagawa ang mga manonood sa concert kung hindi maganap ng mapapagtaguan. Makikita sa mga lumabas na video yung mga nagtatakbuhan sa loob at yung mga nagtatago sa likod ng mga upuan habang namamaril ang mga suspect na nasa mismong stage. Hindi ang bandang Picnic ang kanilang vini-video na tumutugtog ng kanilang 1980s na mga hit song,
Kung hindi, ang nakakatakot na tunog ng mga automatic na umaalulong sa soundproof na dingding ng concert hall. Imbis na mapanood ng mga fans ang banda, iniiwasan ng lahat ang mga nasa entablado ngayon. 4 na lalaking nagpapaputok, namamaril ng kung sino-sino. Sa oras na ito, hindi mahagilap ang mga security ng City Hall. Hindi lamang pamamaril ang ginawa ng mga salarin. Nagpasabog din ang mga ito ng firebomb o ibang klase ng Molotov bomb upang sunugin ang gusali. Habang natataranta ang mga kalalakihan, naghihiyawan ang mga kababaihan. Kalmadong naglalakad ang mga suspect papalabas ng entablado. Kasunod nila sa likod ay ang makapal na usok dahil sa kumalat ang apoy sa dingding ng concert hall, habang pati ang bubungan ng City Hall ay naglalagablab. Huling nakita ang mga lalaki na sumakay sa isang sasakyan upang makatakas. Naiwanan ang mga tinadtad ng bala at mga sugatan at ang gumuguhong bubungan ng gusali. Sa loob lamang ng ilang minuto, sobra sa 100 ang napaslang. Ano ang pagkakamali ni Vladimir Putin? Hindi makapaniwala ang mga kinauukulan sa kanilang nasaksihan nang sila ay dumating sa Crocus City Hall. Naglalagablab ang bubungan ng magarang gusali. Maraming tao at maingay sa labas. Hindi biro ang nangyari, pero mas lalong nanindig ang kanilang balahibo nung sila ay pumasok. Dahil tumambad sa harap nila ang mga bangkay na nakakalat sa kung saan-saan. Mga dugo sa sahig, bala ng matataas na kalibre, makapal na usok mula sa entablado at ang ungol ng mga sugatan. Napakarami ng nakaligtas, pero duguan, umiiyak at halos mawalan ng malay. Pinilit ng mga bumbero na puksain ang apoy, subalit halos maguwang mataas na bubungan. Mga 5 oras ang tinagal bago napakalma ang sitwasyon. Kumalat ang balita sa international media at lumabas ang mga mahahalagang detalye bago naganap ang massacre. Binalita mismo ng TASS, ang tagapagulat ng Russia, na pagpasok ng buwan ng Marso nagbigay ng babala ang Estados Unidos sa Russia na may planong terrorist attack sa bansa. Nakababahala ang pahayag, lalo na't sinabing magaganap sa lugar kung saan maraming tao. Paglipas ng ilang araw, Huwebes 7 ng Marso, naglabas ng pahayag ang Embahada ng Estados Unidos sa Russia para sa mga Amerikano na umiwas sa mga malalaking pulong ng 48 oras. Ayon sa babala, isang report ang natanggap ng mga otoridad hinggil sa planong pag-atake ng mga extremist sa Moscow. Siyempre, walang mawawala kung mag-iingat ang pamunuan ng Russia. Naglabas ng balita ang TASS News Agency hinggil sa isang pangyayari na nasawata ng FSB ng Russia ang plano ng Islamic State na pag-atake sa isang sambahan sa Moscow. Hindi binanggit ang detalye, pero ito na marahil ang sinasabi ng Amerika. Matapos ang ilang araw, ang babala ay nagpatuloy. Pero hindi na ito pinansin sa Russia. Sa makatuwid, nag-anunsyo pa nga si Vladimir Putin sa isang board meeting nila at sinabi na ang babala ay isang blackmail lang upang takutin ng taong bayan at paguluhin ang katayuan ng bansa. Lalo pat nanalo muli ito sa pagka-presidente. Mukhang ang isang blackmail lang ang babala. Hanggang dumating ang hindi inaasahan. Ang sabi ng Times of India na ilang araw bago naganap ang pamamaril, itinanggi ni Putin ang babala hinggil sa pag-atake mula sa Embahada ng Estados Unidos. Binanggit din ito sa France 24 na binaliwala raw ni Putin ang babala mula sa Amerika. Kaya marami ang nagsasabi na ito ay isang intelligence failure ng Russia, isang pagkakamali ni Putin. Matapos ang ilang araw, nag-anunsyo ang Pangulo na parurusahan ng lahat ng may kagagawan. Ibinaba sa kalahating taas ang mga bandila sa Russia bilang pakikiramay. Ang ika-24 ng Marso ay diniklarang National Day of Mourning. 139 ang patay, 182 ang sugatan, pero may posibilidad na tumaas ang mga bilang. Bagamat umami ng ISIS na sila ang may kagagawan, noong una, hindi ito pinaniwalaan ng mga Ruso.
Subalit ayon sa mga balita ngayon, katulad ng sinabi ng Al Jazeera na kinumpirma na ni Putin na radical Islamists ang nasa likod ng pag-atake sa Moscow Concert Hall. Ito rin ang balita sa AP News na ayon kay Putin, mga Islamists ang nagsagawa. Sa kasalukuyan, ang 4 na suspect ay nahuli na ng mga Ruso at nakakulong. Makikita sa mga pahayag na ang mga lalaki ay namamaga ang mukha, puno ng pasa at black eye. Ganun pa man, hintayin pa ang investigasyon sa mga susunod na araw. Marahil sana, hindi na masundan ang pinakamadugong massacre sa Russia sa loob ng 2 dekada. Anong aral ang mapupulot dito? Hindi talaga maaaring baliwalain ang mga babalahing hinggil sa terorista. Ngayon pat mas lalong lumalala ang labanan sa Ukraine, ang giriyahan sa West Philippine Sea at ang giyera sa Gaza Strip. Siguradong ang panggugulo ay dadami. Hindi na sana nadamay ang mga walang kinalamang Russians kung pinagtuunan ng pansin ng babala para maaga itong nasupil. Imbis na masaya ang gabihan at natulog ng mahimbing, gigising sila mula sa bangungot na hindi nila maiwawaglit. Ika nga, masisi ka na sa agap, wag lang sa puyad. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.